Teaching is a noble profession that shapes the minds and characters of the future generations. It requires patience, dedication, and a passion for guiding students to reach their full potential. Hi, hello mga pambalbas. Hi, mabuhay. Ako po si Marcus F. Pelenya. 23 years old, graduate in Bachelor of Secondary Education, major in Filipino, and a proud product of RGCC. And now, I'm a professional teacher and have worked with World Vision as a Kubo Kalinga educator and formerly taught in Lourdes Learning Institute, Quezon City, and now currently working in the Immaculate Conception Academy of Bulan Incorporated. Ang typical na Filipino na mga learners ngayon, yun nga, sila ay much inclined sa kanilang mga kaibigan. Mas nakakitaan ko sila ng high level of performance kapag mayroong suporta sa kanilang family. Una, suporta sa family. Pangalawa, kung may nakikita silang role model, halimbawa yung teacher nila ganito kasipag, yung classmate nila ganito kasipag, nagagaya nila yun. Pangatlo naman, siguro ko ang pinaka-weakness ng mga kabataan ngayon ay madali silang panghinaan ng loob sa loob ng klase. As I've experienced teaching more than 40 sa iba na sections na tinuturuan ko ngayon sa ICAB, bawat isa sa estudyante na yun ay iba-iba. So inclusive yun, hindi yun magkakapare sa ugali kahit yung kambal, sabihin natin na identical sila, may magkaiba sa kanila, may iba sa kanila sa physical appearance nila, lalong-lalo na doon sa attitude nila. Meron kasing saro na case sa ako na student na ang mama niya ay nasa abroad. Tapos ang bilin siya sa mama niya sa tita niya. Niyan, ang bata pag abot sa sulod sa classroom, ito na bata na ito, diri siya mapina-participate, diri siya mapinaason sa kamot. Pero ang kagayunan lang sa kaniya, na mayroon siya sa time during vacant or recess na ang bata niya ito nag-aadal sa mayad. Sabi nga ni Bagasan, saro nakasabihan na ang pamilya ang pinakapundasyon sa edukasyon. Ang parents dapat ang nagtutukdo, pinakauna na teacher na nagtutukdo sa kanera na bata. Pero paano na lang halimbawa ay kung ang saro na bata ay wala siyang parents na kinadakuan. Mayroon ako sa saro na student na ang mama niya ay nasa abroad, wala na siya sa papa, siya imbilin siya sa mga kamag-anak niya o sa mga tiyao niya. Ngayon sa issue sa sulod sa classroom na ang bata na ito ay sangkot siya dito sa issue. Niyan, pag usap-usap na mo, yun, nag-breakdown siya. Tapos ang sabi niya na paano daw, kaya irog sa itong naging attitude niya. Kasi bagan wala siya na imuda na father figure or parents figure na makadanong kontak sa kaniya para maging better ang kanina na performance sa sulod sa classroom na kaniya na attitude sa sulod sa classroom. So, sa palagay ko, dako na strength sa saro na bata kapag may unsang full support ang magurang. May saro pa na case na ang magurang nagangalas siya na kay daw inintra ang bata niya sa singing contest. Tapos, diri niya aram na ang bata niya, mayroon pa lang siya sa talent
sa pagkanta, nangalason ang magurang niya. Sir, mayroon pa lang sa dila talent ang bata ko niyang kulang aram. Ang bata naman na yadto ay paramok siya sa sulod sa classroom pero magayon ang boses niya. Minsan kasi may mga attitude ang mga bata na diri naiimod sa balay na pinapaimod lang nila sa eskwelahan. Dahil may unsan mga tao na mas naiimod ang potential sito na bata na diri naiimod sito na magurang pag nasa balay sila. So siguro ko kung sa balay pa lang naimod na ito sa potential sa magurang niya, diri magngangalas yato na magurang sa kunan ang talent na nakatago sa ito na bata niya. So mayon siguro kung pinaka-purpose man sa teacher na para hanapon niya ito na talent sa bata na yun. I'm not a public teacher, I am a private teacher, pero I cater 40 students up above. And siguro ko kung i-apply ko ang principle ni Lev Vygotsky, ayun, na socio-cultural, siguro ko sa irog sa din na paagi. Ayun saro ako na student na sa sulod sa classroom, maramukon siya, permi siya late, tapos nakisuntukan siya sa iba na section. After sa ito na incident na yan ko, kinadkokot ko ang parents, sinadya ko ang balay sa ito na bata para i-explain ko na ano ang nangyari, nang para pag ako yun sir. Together sa ito na nakasuntukan niya sa guidance. Kinaistorya ako sa magurang, tapos yung palan, ya din na bata, pag abot niya dito sa balay, diri siya nagpaparaluwas. Wara siya sa friends, dahil nga naglipat palan siya san balay, wara siya sa friends. Niyan ka, pag abot dito sa classroom, intiro na diri niya nahihimo dito sa balay, inihimo niyan dito sa eskwelahan, lalo pararamok, magparahibo, yan, tapos maging sotel. Kasi sa balay na diri siya nakakilos. Ako siya na epekto, nakaipuhan na sa buton, sa sulod sa classroom, sa saro na daanis na teacher. Na sa sulod sa classroom, iba-iba sara sa pinag-aagihan. Niyan, as role sa teacher, kaipuhan mo yun kung maaraman na ang background niya, na ang history niya, so that kapag ikaw nagtukdo, mayon ka sa differentiate na learning styles para sa kanya. Paano mo siya papa-input doon sa sulod sa classroom habang nagdi-discuss ka? Paano mo siya papapuyoon sa sulod sa classroom? Paano mo siya pagsasabihan na diri siya makukulugan? Yun nga, sinabi ko kaganina na sa sulod sa classroom, iba-iba na klase sa tawon makakasalumuha mo. Same as sa luwas man sa classroom. Iba-iba ang kanera na talents, iba-iba ang kanera na nahilig, iba-iba ang kanera na learning style. Ngayon, paano mo i-cater ito na pagkakaiba-iba nera para maging inclusive ang sa imo na pagtukdo sa kanera na intiro applicable para sa kanera. Ako sa experience sa ako nag-internship sa Sarok na school. Ulit sa classroom, may sa differently abled na students. Ang question dito, paano mo siya i-include pag ikaw nagtuktok na? As a teacher, kailangang alamin mo kung nakakakita ba siya ng kaunti o napakakunti o napakadilim na ng kanyang mata, or ano ba yung skills na mas na-enhance sa kanya? Malakas ba yung pandinig niya? Ayan. Ngayon ang ginawa doon sa classroom, nilagay sila doon sa pinakaunahan. Tapos ang teacher ay natutong mag-braille. Alam mo yung braille? Ang hinimo dito sa duwa na bulag na bata, binubutang siya sa unahan. Tapos every discussion, inahapot siya kay kung naintindihan. Pinaparecite siya para ma-express niya
kung tunay talaga siya na nakaintindi. Kasi halimbawa pag hinapot mo ang mga student, mga students, may naintindihan ba kayo sa tukdo ko? Ang iba na students matarang-tango sila, ang iba man masabi yes, pero ang katotohanan diri na rin naiintindihan, not until kung sira mismo ay maka-justify dito sa kung ano ang tinukdo mo sa kanila o sinabi mo sa kanila. Kaya mao yun ang pinaka-reason kung na kay permi ang nahapot sa recitation nito na duwa na bulag na students. Nasa panahon nakita niyan kung kaipuhan ang teacher ay matatag. Ano po, ang pagiging saro na teacher ay masasabi ko na siya talaga ang pinaka-noble na profession dahil kaipuhan mo aramon ang iba-iba na paagi para matukduan ang sa imo na student. Pagiging teacher, it takes process. Hilagba siya na proseso para maalaman mo kung ano ang abilidad sa saro na student. Maimudan mo man sa kaniya ang weaknesses niya, for sure, mayroon doon sin hidden ability ang bata na yun, pero it takes process to realize nang para maimod yun sa sarap na teacher. Ability sa pag-imod, badi mas makusog ang ability na sa pagbati, nang lalo-lalo na sa pag-process ang kanara na isip. So yun, may iba-iba pa ng mga students na kakakahampang sa pag-abot naman sa mga teaching strategies na dapat himuon sa saro na teacher. Una, sabi ko nga ni, aramon mo dapat ang weaknesses sa bata, nan ang strengths sa bata. Pangduwa, mag-experiment. Diri lang saro na experiment. Ang saro na experiment ay diri nag-fit sa interior na student mo. Nan, most especially, dapat diri teacher-centered ang pagtutuklo. Kaipuhan na mismong bata ang nahiwag. Kaya dapat, kunyari nga, mahimo ka sa lesson guidelines or lesson plan, diri kaipuhan na ang teacher puro lang discuss. Ang mas pinakamayan na ang student and permi ang naghihiwa. Kaya mas magayon na nagbubutang ka sa pure activity. Halimbawa, sa sasaro na lesson mo na mayroon sa time na 1 hour, pwede ka mag-incorporate sa 6 na activities para sa mga bata. And in that way, makukuha mo doon ang kanila cognitive level, mas may enhance mo. Pangduwa, mas masusundot mo na psychomotor, ang kanara na paghiwag, ang pangtulo, lalong-lalo na, most especially, kapag ikaw nagge-generalize na kaipuhan na may unsarasan application dito sa kunano ang naitukdo mo sa kanila. Mapagal maghimo sa learning style because ang saro na technique sa saro na teacher ay diri mag-fit sa all. Kaipuhan siya sa long process of experimentation. Sabi nga ni san saro na teacher sa college, kaipuhan kapag kita nagagamit sa different social media platforms, kaipuhan na kita ay media literate. Pag sinabing media literate, we can use different digital media platforms efficiently and effectively, and mabibiyo dapat siya sa ato na skills. Niyan, sa naaraman ko yun, syempre, as our teacher, maaman dapat ang maitutukdot nato sa ato ng students. Sa papano na bagay. Siguro ko, sa paghimo sa project through visual arts design or visual graphic design, mao yun ang tools palan pagpapahimo sa kanera sa mga infographics, pagpapahimo sa kanera sa mini vlog na informative. Kasi lalo na niyan sa panahon na niyan, grabe na fake news na nagkakalat, lalo na ang AI, ang influence naman sa AI sa mga kabataan. It makes us lazy, it makes us not efficient, and di rin na ma-maximize sa kakayahan ta bilang saro na tao dahil sa AI, dahil sa ChatGPT, dahil sa different digital media platforms. So, kung ako magtutukdo sa mga student ko na nasa stage ng adolescent, tutukdoan ko sa kanila kung paano magiging media literate, kung paano gamitin ang media as a platform para maghatag sa information. Tutukan ko kung paano gamitin ang media sa pinaka-responsible
efficient, and effective na paagi. Hindi lang naman dyslexia, meron din namang dyscalculia, dysgraphia na tinatawag. Meron din naman tayong student na autistic. Noong nagturo ako sa Manila, sa Quezon City, sa grade 5, meron doong autistic na student. Panay ang lapit palagi niya sa teacher, palaging nagtatanong siya tungkol sa dinidiscuss. Tapos habang nagdi-discuss ka, lalapit yung student na yun, magpapabukas ng kung ano-ano. Ang ginagawa ko para matrain yung student, yung autistic na student na yun, kapag lumalapit siya, hindi ko muna siya papansinin. Para masasanay siya, ay bawal pala magrinig ang teacher kapag siya nag-iistorya or kapag siya nag-iistorya sa unahan na nagdi-discuss. Throughout time, nakasanayan niya ito sa bata, na di ko siya papansin kapag ako nagdi-discuss. Pero kapag ako nakaingkod na, doon lang siya marani sa ako, tapos mako na mapaabrisan mas kinano na. Ang bata kaya, kapag may unsan differently abled sa sulod sa classroom, kaipuhan san dilagbaon na pasensya, daghano na strategy, ng daghano na experiment, ng hilagbaon na oras para mas tutukan san mayad ang student. Mas gusto san saron na estudyante na nag-enjoy siya kung ikaw ang magtutukdo. So ang hinimo ko sa ito ng differentiated style of teaching ay game-based na approach sa bata, tapos kaipuhan na may unpermisan stimulus or stimuli para daanis ang response dito sa bata. Para sa saron experiment, baga na halimbawa ito na may naalala ko na experiment na ayam kapag gusto mo siya tukduan, kaipuhan mo siya hatagan san treats or san candies. So mama nang himuon sa bata dapat kada intiro na hiwag niya, kaipuhan mo siya hatagan san stimulus para mas motivate siya mas ma-inspire siya na mag-aaral. Kaipuhan din, lalo na saro pala sa factor na kung na kay may unsan bullying sa sulod sa classroom, kung may naiiba sa kanila, ay dahil diri mo rin na pailiwanag bilang teacher dito sa kaurupod niya ng mga student kung ano ang situation sa kaklase na rin. Importante yun. Kaya po rin may strategy ka kung paano mo ihatag nan ipapaliwanag, explain sa mga kaurupod sa din estudyante na yate na siya ay normal, na siya ay pareho lang nara na bagan wala man sa disability. Mao yun ang mga process na dapat himuon sa part ko bilang na experience ang pagtukdo sa differently abled na estudyante. Meron din naman sa student na sa case na dysgraphia naman ang case niya. Kung na papagal siya ma-distinguish kung anong yung A, kung anong ang B, kung anong ang C, kung anong ang D. So after ko mag-discuss sa intero na student, ang inihimo ko, pinaparani ko siya kihapon. Pinapaabay ko siya sa desk ko. Tapos dito, one-on-one ko siya dito. May activity ako na ihatag para dito sa iba niya ng mga klase. Pero ako, mayroon muna ako sa separate na activity na ihatag dito sa student na papaabayan ko sa desk ko. Pero para maiwasan na ay, kunyari nga, may iba doon sa kaklase ko kay maulang yung pinapaabay ni teacher. Minsan, sa saro na week, lang yun, bagang lottery style, mabunot ka sa saro na student. Mabunot ka sa saro na student na papaabayan dito sa desk para diri lang masabi na ay siya lang ang tinutokdaan ni teacher. Na para diri din masabi sa student na may sa teacher's pet. Erogson kasi pinakahabuin sa mga student lalo na sa elementary. Pero ang pinaka-purpose talaga sa ito ay diri dito para sa mga student na may kaya na aramuno na ito na lesson mo, kundi mas gagahuyon mo, mas kukuha mo sa lottery na ito, mas papaabayan mo dito sa desk, ito na may unsan na different na able na bata. Siguro ko as experience, kasi di naman ako nagtutukdo sa face-to-face setup. Ngayon din ako tinutokdoan online tuty na siya, Englishera siya. Hanggang niya ang grade 9 Englishera siya.
ang pinaka-problem niya ay diri siya masabot mag-intindi sa sarap na word. Bicol man, halimbawa ngaya, ang rida ngaya, diri niya aram na rida. Siguro ko dahil yun sa epekto san kaniya na first language. Dako ang epekto sa first language sa bata nung kung paano siya tutukdoan. Ang purpose ng MTB, MLE ay para madanunan sa pinakamadali na paraan, sa pinakamadali na lingwahe ang bata sa mga subjects na dapat niyang intindihan. Pero ang hapot, paano mo matutugdoan ang sarap na bata kung ang subject English or mathematics na dapat ang mga subjects na yun ay naka-English? Paano mo isa ibibikol? Yan. Doon nagkakamayon sa debate kay kung epektibo pa siya. Sa pag-imod ko, ano gihapon siya? Both kay puhan dapat research-based siya. Nang kay puhan ang teacher nasa bot mag-atid-atid kung ano na medium of language ang dapat niya gamiton sa pagtukdo sa mga estudyante. Na kapag game-based ang approach, pangduwa kapag na-relate na ang tutukdo mo, pangtulo kapag motivated sa mag-adal, nan pang-apat siguro ko teacher factor, kapag danis ang teacher, puno siya sa strategy, puno siya sa techniques, prepared siya sa lesson plans niya, nakakainggan nyo ang kanina motivation. Panglima, ang attitude sa teacher, kasi mayroon sa mga student na namimili sa teacher. Siguro ko ang pinaka-best na tulo na characteristics na pwede kong masabi na para sa ako, gusto sa student, una, strict ang teacher, pangduwa, mabuot ang teacher, and ang pangtulo, dapat jolly si teacher. So, dapat Jollibee bilang saya. Sabi ko nga, ang pagtuturo ay nangailangan ng mahabang panahon ng pag-i-eksperimento. Ano po, sa unang quarter, hindi mo makagad malalaman kung ano yung pinakasukdulan, pinaka-weakness or pinaka-strength ng isang estudyante. A teacher who understands the cognitive, emotional, and social development of Filipino children and adolescents can tailor their instruction to meet their students' unique needs. By combining this understanding with a genuine passion for teaching, empathy towards their students' experiences, and cultural sensitivity that respects the rich heritage and diversity of the Philippines, educators can create a nurturing and inclusive learning environment. This approach not only fosters academic excellence but also promotes the holistic development of students, empowering them to become compassionate, critically thinking, and socially responsible citizens of their community and the world.